dapat ba tayong mabahala bukas? Bukas daw ang pinakamalaking hamon na haharapin daw ng mga Pinoy sa mga hackers. Ano bang what do we expect will happen tomorrow? So, every year kasi tuwing November 5, ginagawa to ng mga hackers. Kasi ang November 5 naging simbolo na yan ng resistance, rebellion, saka digital protest. So every November 5 yung ginagawa. Kasi nanggaling yan doon kay Guy Fawkes nung 1605 sa England na yung pinangka nilang pasabugin yung parliament. Pero nadisto sila. Yung merong linya doon na sinabi sila na, remember the 5th of November. So itong mga hacker, yung Anonymous, itong Anonymous ay grupo ng mga hacker na walang leader. Decentralized to. Na grupo. Ginagawa na nila to taon-taon simula ng 2011. So kaya maayos naman at nagbigay ng babalaang, nagbigay ng warning na ang DICT. So although walang context, nagbigay lang sila ng warning kasi nga taon-taon na to ginagawa. So dapat ba tayo mabahala? Hindi po. Kasi gumagawa naman ang mga ISP natin, yung mga telco natin, ang paraan para ma-filter yung traffic. So ang DDoS po, Distributed Denial of Service, ito yung halimbawa, meron kang business na nasa sa avenue kunyari. Tapos yung traffic, nag-EDSA, dinala mo dun sa top avenue. Kaya yung service mo, yung sa business mo, hindi na siya makakagalaw kasi napuno ng traffic. Pero ang traffic nito, hindi legit traffic to. Mga fake na traffic to. So kaya halimbawa sa government offices o government agencies ng mga websites, hindi na siya mapapasok o hindi na siya ma-access ng mga legitimate users kasi nandun na yung mga fake na traffic na nangyayari. So ang dapat lang po natin gawin, try lang ulit natin gamitin kung hindi natin ma-access yung mga websites nito. So basically po, no, pang-abala lang po ito, kumbaga, nang-aabala lang. Parang Mayo Uno, strike lang po sila. Parang they just want parang may relevance, para lang may awareness na itong November 5 is International Hacktivists nga. No? Yun ang binansag ni Secretary Aguda dito po sa mga hacktivists na ito. Opo. So panggulo lang talaga sila. Pero ito, sila sabi naman ng DICT nila, hindi naman nila pinipigilan na magprotesta yung mga online so online protest lang po siya. Hindi pinipigilan ng gobyerno. So pwede sila magprotesta pero ito lang, pag nanira sila o pag binlock nila ang access sa isang website, may kaparusahan po ito, may kulong ito. Pag nang-hack ka o nag-attempt ka na i-disrupt ang computer system ng gobyerno, mag-iingat din sila kasi pag na-trace sila, pwede sila makulong dito.